Magandang hapon mga kapatid. Dito po sa Gawa chapter 20, itong tungkol sa ganitong paksa mga kapatid, dahil ito yung mga sensitibong paksa. Pero kailangan po nating ituro dahil ito yung kailangan. Dito po sa Gawa chapter 20, verse 26 to verse 27, itong sabi ni Pablo sa mga elders at taga-Ephesus, na sa loob ng 3 taon na nandun siya sa Efeso, talagang pinangaran niya ang salita ng Diyos sa kanya. Dalos, ginawa niya kanyang obligasyon bilang isang apostol at pangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga pinututuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo o pananagutan sa dugo ng sinumang sa inyo. In other words, ginawa ni Pablo ang kanyang gawain bilang isang mangaral na ito. So wala na siyang sasagutin, in other words, sa harap ng Diyos. So, ginagamit po itong wala na akong pananagutan sa dugo kanya. Ito'y may kaugnayan po sa kaligtasan. Ano po? Sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. So itinuro po ni Pablo ang buong kapasyahan ng Diyos. Regardless kung ito po ay sensitibong paksa o hindi, kailangan natin ituro kanya. So, yun ang ginawa ni Apostle Paul. Ngayon din po ating gagawin sa oras na ito. Ito po ay isang bagay na kinakailangan natin gawin kasi nasa Biblia. Dito po sa Hebreo chapter 10, verse 25. Ito rin po yung sermon kaninang umaga. Dahil gawin tatlo lang ni Brother Richard at si Brother Matt ang nakarinig. Minabuti ko, ulitin ko na lang. Dito po sa Hebrews chapter 10, verse 25. Ito po ang ating mababasa. Kinuha ko po ang iba-ibang salin para magkaroon tayo ng perspective sa mga iba-ibang salin. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ako, ang pananiwala ko po sa araw na ito, hindi araw ng pag-uhukom, dahil hindi natin nakikita yun. Kung ito'y malapit na o hindi. Hindi rin po ito yung unang araw ng isang linggo, kundi ito yung araw ng pagkasira ng Jerusalem. Ano po? Ito yung ng Hebreo, so ito yung mga taga-Israel. At ang Hebreo po inaisulat bago AD 70, so ito yung isang warning sa kanila. Not neglecting to meet together as the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So sabi rito, yung kanina, not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some. Ganyan. Dito daw po, not neglecting to meet together as is the habit of some. So ginamit dito, manner. Ito naman, habit. Ganyan. Sa American Standard Version, not forsaking our own assembling together as the custom of some is. At sa ating wika, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kundi pala kasi ng loob ng isa't isa, lalong-lalo kapag inyo nakikita na papalapit na ng araw na ito. So itong talatang ito, makikita natin na ito yung mga kapatid sa Israel, na mga Hebreo, nagkaroon ng iba sa kanila, nagkaroon sila ng pag-uugali, na pinabayaan na nila yung pagsamba. So ito yung naging pag-uugali nila, ito yung naging bahagi na kailang pagkatao na pinababayaan nila kailang pagsamba niya. So dito po sa ating pag-aaral, itong talatang ito, sinasabi sa atin ng kahalagahan kung bakit kailangan tayo magkatipon. At ito rin po yung nagpapakita ng panganib kapag hindi natin itong ginawang priority. At ang bunga nito ay ito'y pabayaan. So ito po ang ating gustong bigyan pansin sa hapong ito. Number 3 bagay ang makikita natin. Number 1, anong ibig sabihin ng forsake? Kailangan natin maunawaan yun, mga kapatid. Pangalawa, anong panganib kapag pinili natin huwag pumunta? Ito pong pananalita. What are the dangers of choosing to miss it? Hindi natin pinag-uusapan yung hindi ka nakarating dahil may sakit ka o may isang bagay na hindi mo maiwasan. Hindi yun. Kundi pinili mo huwag pumunta nga. Bagamat meron kang pagkakataon. Pangatlo, ano ang benepisyo o
benefit sa atin pag tayo pupunta sa kapuluan na katulad ng ginagawa natin ngayon. So, yung tatlong bagay lang po gusto nating bigyan pansin sa ating pag-aaral sa hapong ito, katulad kanina ng umaga. So, ano ibig sabihin ng assembly? Alam natin ang general meaning ng assembly ay pagtitipon o kapulungan. Pero, pag tinignan natin ang biblical perspective, ano yung assembly? Dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 18, may pagkakataon, katulad po rito, na ito yung Lord's Supper, at sabi ni Pablo, when we come together as a church, ganyan. So, nagkakatipon tayo bilang isang iglesia. May pagkakataon na yung mga Kristiyano nagkakatipon sila, pero di iglesia. Halimbawa, mayroong party na isang kapatid, inimbita na lahat ng mga kapatid, di iglesia yun. Hindi na pinag-uusapan nating assembly. Pagka tayo nagkakatipon bilang isang iglesia, ito po isang deliberate action. Ibig sabihin, ito yung pinagsipan. Hindi ito bigla-biglang pagpupulo. Ito yung pinag-isipan. Ito isang bagay na may nakatakdang layunin. Kaya ginagawa. Ito nangyayari sa isang particular na panahon at lugar na kung saan at kailan ang isang local church ay nagdesisyon na magkatipon. Not necessarily first day of the week. Pagka nag-decide sila magkatipon bilang isang local church. Pangatlo, kaya nga po sa 1 Corinthians 11 verse 33, pwede kayo maghintayan sa isa't isa. Ano ibig sabihin? Dahil meron kayong pinag-usapan na oras at lugar na kayo magkakatipon. So ito po isang schedule na pagtitipon. Pag pinag-uusapan natin yung worship, ito yung regularly schedule na magkatipon ang mga kapatid bilang sa iglesia. Ito yun ang makikita nating kahulugan ng assembly. Ito yung pagtitipon na pinag-usapan natin at bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos na tayo magkatipon bilang isang kapulungan ng ating Panginoon. Hindi sa ibang layon, kundi bilang kapulungan ng ating Panginoon. Hindi lahat ng pagtitipon ng mga kapatid ay iglesia. So ito po ay lugar na kung saan ang isang local church ay ginagawa nila yung kailang collective activities. Yung gawain lang sama-sama bilang isang iglesia ng Panginoon. For instance, pagsamba. Itong ating pagsamba, ito yung ginagawa natin bilang isang kapulungan. Pwede tayong magsamba bilang individual o bilang isang pamilya, pero yung pinag-uusapan natin dito bilang isang iglesia. Nagkakatipon kayo bilang collective, sama-sama at sabay-sabay na sumasamba. Ang ating pagsamba, individual yun actually. Pag ikay umaawit, ikaw mag-isang umaawit. Pag ikay nananalangin, sumasabay ka lang, pero ikaw mismo yung nananalangin. Pero sabay-sabay natin ginagawa. Kaya nga ito'y collective, hindi ginagawa mag-isa. So pagsamba, mayroong pag-aawita, may panalangin, may pangangaral, may pagbibigay, at mayroong pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon. Ginagawa natin bilang isang collective. Kaya itong ginagawa natin ngayon, isang local church pa rin, hindi isang ibang local church, dahil mayroon pa rin koneksyon yung ibang magkapatid kaninang umaga. Kasi kung iba, ito maging ibang kongregasyon kaysa doon sa umaga. Pangatlo, para papagtibayin natin ang isa't isa. Yung nga po mababasa natin sa Hebrews chapter 10 verse 25, di ba? Ito yung pagkakataon na palakasin natin ang pananampalataya ng bawat isa. Kaya lalo pong malinaw sa kaisipan na ito yung araw na sinasabi doon ay destruction of Jerusalem. Dahil ito makikita natin na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Yung particular context nito, malapit nang dumating yung pag-uusig o kapigatihan na darating pagkasinira yung templo sa Jerusalem. Babalik tayo sa Matthew chapter 24, sinasabi ron ang pag-ibig ng iba ay manlalamig kanya. So kailangan natin palaksin kanyang loob ng isa't isa habang papalapit na yung kapigatihan na yun. Kanya. Pero in general, meron pa rin lesson sa akin na ito yung pagkakataon na palakasin natin ang loob ng isa't isa.
Dito po sa Acts chapter 14, 26, 27, ito yung pagkakataon si Pablo at si Barnabas ay bumalik mula sa kailang first missionary tour. Ito yung kauna-unang pagkakataon na si Apostle Paul at kasama si Barnabas ay nangaral. So ito isang paglalakbay ng layo ng mangaral. Hindi siya namang dahilan. Nung natapos sila kailang paglalakbay, sapagkat sila sinugo ng iglesia sa Antioch, by necessary interest, ang kailang gastos ay binigay ng Antioch. Kaya sila nagsugo eh. So nagbigay sila ng report. At nagkaroon po ng pagtitipon ang mga kapatid sa Antioch. Basahin po natin. Buat doon, ay naglalag sila patungong Antioquia. Doon ay itinagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawain kailangan tapos na. Nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa din ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya para sa mga intil ang pinto ng pananampalataya. Meron pa mahalagang bagay na gusto natin pansinin. Ano po? Hindi sila ang gumawa. Ito'y gawain ng Diyos. Tingnan nyo. They reported all that God had done with them. Sa Tagalog. Doon ay ipinagtungbinis sa tabihan dahil sa gawain kailan natapos na. Kanya. Nang sila'y dumating, tinipon nila iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Kaya minsan nakikita natin yung mga report ng mga mangaral, hindi nila naintindihan ang ginagawa nila. Pag tangangaral ng mangaral, hindi niya gawain yun. Siya'y gumagawa para sa Diyos. Hindi niya gawain yun. Yun ay gawain ng Diyos. Ginagamit lang sila ng Diyos. So wala namang bagay dapat nating ipagmalaki kung tayo nagtatagumpay sa ating pangaral. Ito'y gawain ng Diyos. Katulad po sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3, sinabi rito tungkol sa nagtatanim at nagdidilig. Pero sino kanya nagbibigay ng paglago? Hindi sila, hindi ang Diyos. Sa 1 Corinthians 3:7, kaya't walang anuman ang nagtatanim o nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago kanya. So, ito maliwanag po sa akin na ang Diyos ay gumawa sa pamamagitan nila kanya. Nung matapos sila kailang gawain, so pinatawag ng iglesia, tinipon nila, iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila kanya. So, isang purpose yun. Pag may isang bagay na may mahalaga, na malaman ng mga kapatid, dahil meron tayong kaugnayan sa gawain na yun, pwede natin tipunan ng mga kapatid, hindi lang pagsambayan, di ba? At susunod na makikita natin na tayo pinagkakaroon ng collective activity ay pagka ginagawa natin ng church discipline. So, church discipline, tulad ng ating pinag-aralan ng una, dalawang bagay po yan. Actually, itong discipline, meron siyang positive aspect at meron siyang negative aspect. Ang positive, yung pagtuturo, discipline yun. Para maturuan natin ang mga kapatid kung ano dapat nilang gawin, dapat nilang malam. That's discipline. Pag sila'y namamagdo, kailangan silang kausapin at kung ayaw lang magsisi, kailangan silang parusahan. Discipline na rin yun. Minsan ang ating pagmulawa sa discipline ay negative aspect. Hindi lubos ang totoo yan. Tingnan po natin ang nangyari sa Corinto. In the name of our Lord Jesus Christ, in other words, with the authority, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan, for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Tagalog. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, kapag kayo'y nagkakatipon kasama ng aking spirito, hindi naman maglalakbay sa pawil ng spirito, hindi. So, kaisa siya sa gagawin nila. Nataglay kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus, ay ibigay ang kanyang tao kay Satanas, sa kawawasak ng laman, upang ang kanyang spirito ay maligtas sa araw ng Panginoon Jesus. Doon sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga Thessalonica, sinasabi ni Pablo, iwasan niyo mga kapatid na ito kanya, para sila mapahiya. Magsisi. Ito na ang ibig sabihin ng talatang ito. Pagka nagkakatipon,
ang mga kapatid, pag-disiplinahin sa kapatid na nagkakasala na magsisi kanya, kasi kawawasak ng laman. Ano yun? Anong laman ang wawasakin niya? Yung kanyang katawan? Hindi. Yung gawa ng laman na ginagawa niya. Pwede ibig sabihin, kasi kawawasak, para magsisi siya. Upang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Sinabing ibigay ang kanyang tao kay siya ihiwalay sa kapulungan. Nandiyan na ibig sabihin. So, yan hindi po isang paraan na tayo nagkakatipon para gawin natin ang bagay na yun. So, mapapasin natin, yung ganong klase pagtitipon ay puro spiritual in nature. Wala tayong non-spiritual fellowship. Katulad ng ginagawa ng iba, kakain sila. This is fellowship. Mali yun. Ang lahat ng fellowship sa iglesia ay pang-spiritual lang. Ngayon, balik po tayo, punta tayo sa anong kahulugan ng forsaking. Nung nasa krus ang ating Panginoon, siya nagtanong sa Ama, bakit mo ang pinabayaan? Ganyan. Why have you forsaken me? Ganyan. Parehong salita. So, anong ibig sabihin itong salitang forsaking? Marami pong kahulugan, paraan. Sabi nito, abandon, iniwanan. Pag sinabi sa abandon, iniwanan mo. Wala lang pakialam, iniwanan mo lang siya. Desert, desert, live in straits. Live helpless, totally abandoned, iniwan mo siyang kawawa, utterly forsaken to live behind among, talagang iniwanan mo siya kanya. To live surviving. So, ibig sabihin ng kahulugan ng salitang forsake, pinabayaan mo. As in, pinabayaan mo. Wala ka ng pakialam. Yun ang ibig sabihin ng forsaking. Pag nag-iwalay yung mag-asawa, bahala ka na sa buhay mo kanya. Yan ay forsaking. You abandon, you forsake, kanya. So, ibig sabihin, pag ganito kalagay ng isang Kristiyano, humiwalay na siya sa iglesia. Hindi niya tinuturing na kasama pa siya doon sa iglesia o doon sa local church. Yan ang ibig sabihin ng to forsake. So, to forsake the assembly, pinabayaan mo na yung pagsamba, wala ka lang pakialam. Yan talaga yung kamulugan no? Sabihin, doon sa nung sulatan, nagsulat sa Hebreo, mga Hebreo, may ilan sa inyo ay pinabayaan na nila yung pagsamba. Wala silang pakialam. Yun talaga kahulugan ng silatang yun. Kung tutungusin. Parang dito po sa Hebreo chapter 6 verse 6. Ito yung mga Kristiyano na dati, sila'y naglilingkod sa Panginoon, pero sila'y tumalikod kanya. So tumalikod, sabihin, wala na silang pakialam. Sabi natin. Magsimula tayo sa ika-4 na talata. Sapagkat hindi mangyayari ng mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. So, ito yung mga Kristiyano. At pagkatapos ay tumalikod, so, about this, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kailang sarili ay muli nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinaas sa kahihiyan. Nung unang napako sa krus ang ating Panginoon, yun ay kahihiyan. Siya nabilang siya sa dalawang makasalanan. Wala naman sa kasalanan. So, yun ang ibig sabihin ng to forsake. Ayun, kumisa, ginagamit natin yung salitang ito, kahit hindi siya totally abandonment, dahil sa kahulugan na yung hit and miss. Ibig sabihin, sumasamba, minsan hindi sumasamba kanya. Yung pagkain sa kapatid, hindi sumamba na meron siyang pagkakataon. Kailangan natin i-qualify yun dahil hindi man nagkaasalang kapatid kung may sakit siya. O kaya, halimbawa, nagbibiyahe siya, na traffic, hindi na siya makarating. Hindi naman kasalanan nyo. Yan, beyond control nyo. Pero yung nag-uusapan rito, yung talagang pinili mo lang sumamba. Na meron kang pagkakataon. Ginagamit natin kung minsan itong salita ito sa ganung kahulugan. Bakit? Dahil merong resulta yun. Makikita natin mamaya. Pag pala meron na hit and miss, magkakaroon ka ng pag-uugali sa ganung paraan. Makikita natin mamaya, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Pag na-miss lang natin isang service, hindi naman yan forsaking actually. Hindi mo nang pinabayaan. Hindi ka lang sumamba.
Pero yung hindi ibig sabihin na ito'y tatanggapin ng Diyos. Maliban lang kung meron, mamaya makita natin, meron kang legitimate reason bakit di ka sumamba. Pero sa James 4:17, pag nagkasala tayo, dalawa klase yun. Yung sin of commission, meron kang ginawang labag sa kalooban ng Diyos, sa kasalanan nyo. At kung meron kang hindi ginawa na dating gawin, yan naman ang sin of omission, ganyan. Sa 4:17. Kaya tang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kasalanan nyo. Meron kang pagkakataon, hindi mo ginawa. Walang excuse yun. Hindi tayo magkakasal sa Panginoon. So, ito'y maaaring maging ugali. Kasi makikita natin, ang isang ugali, nagsisimula yan sa isang beses. Halimbawa, nagkaroon ka ng ugaling naninigarilyo. Hindi ka namang chain smoker ka agad. Nagsimula ka lang sa isang stick na sigarilyo. Pag ikay naging sugarol, nagsimula ka lang sa minsan, ikay nagsugal. And then, ang gustuhan mo, so naging habit. So, kaya nga po, nilalagay natin itong paminsan-minsan na hindi pagsamba, na binabasa natin Hebrews chapter 10, verse 25, dahil maaari yun ay pumunta sa isang ugali, ganyan. As walk, pag sinabing walk, hindi naman yung single step. Pero sabi nga nila, nagsisimula yan sa isang step, ganyan. Dahil pag hindi ka nag-step, hindi ka lalakad. Pag sinundan pa ng pangalawang step, malakad ka na. So, minsan, hindi ka sumamba, tapos nagkaroon ng pagkaroon ng sumamba, baka dating ang panahon yun na maging ugali mo. Sumasamba, hanggang sa dumating yung pagkakataon, hindi ka nagsasamba. So, ito yung magiging habit na ito ay madedevelop. Pag hindi natin ginagawang priority ng ating pagsamba, pwede mo siyang tabi. Hindi natin siya pwedeng itabi. Kapag dapat siya yung ating priority, in other words, kahit ano pang nakahatak na bagay, kailangan tayo sumamba. Dahil yun ang ating priority pagdating po ng araw ng linggo o anumang araw na pinag-usapan natin kung mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos. So, yun ang danger ito. Hindi nagsisimula ang kasalanan na malaki na. Tingnan niyo sa James, chapter 1, verse 14. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa. So, nagsisimula yan sa gano'n. Merong tukso. At kapag ang pagnanasa yun ay naipaglihi o ginawa mo na yung pagnanasa, ito yung nangarang ng kasalanan. So, kasalanan na yun. Isang kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, pag nagpatuloy-tuloy yung pagkakasalamuhan niya, ay nagbubungal ng kamatayan. Pero hindi ito. Nagsisimula sa isang pagkakataon, hindi tayo sumamba, at gano'n ng gano'n, until eventually, gano'n na igali mo. Hindi na natin ginagawang priority ng ating pagsamba. So ilang beses po tayo makikipagkati po. Halimbawa, sa araw ng linggo, o mga araw na pinag-usapan natin kung may pag-aaral sa salita ng Diyos. Kapag ka isang kapatid, ito is point of view ng tao na nakikita lang natin. Dahil hindi naman natin nababasa ang puso ng bawat isa. Pagka ang isang kapatid palagi siyang sumasamba, o sumasamba siya every Sunday, itinutuloy na siya tapat. O at least, frequently, madalas siya sumamba. Tinatawag siya natin siyang tapat. O yung opposite nun, ang pagtingin natin, hindi ka tapat. Pag hindi ka palagi sumasamba, at hindi mo binibigay ng kahalagaan ng ating pagtitipon. Hindi mo ba ganun ang pagtingin natin? Tao lang tayo. Hindi natin nababasa ang puso ng bawat isa. So yung nakikita lang natin, naging batayan ng ating kahatulan sa mga kapatid. Ang minimum requirement, kung meron man, kailangan tayong mag-attend sa linggo. Dahil mababasa natin, yun ay specifically mababasa natin sa bandang salita. Kaya nga pagka sumasamba tayo sa araw ng linggo, itinutuloy tayo tapat. Ganun talaga eh. Anong sasabihin mo? Pagka palagi sumasamba, lang sabihin natin siya tapat. Pero yun ang ating magiging
batayan. Paano kung may ibang karagdagang pagtitipon? Katulad ngayon ng itong ginagawa natin ngayon na nagkaroon tayo ng pangalawang pagsamba, hindi natin dating ginagawa. Kaya nga ito'y mahirap na i-establish katulad ng umaga dahil hindi natin naksanayan. Pero, posible pa rin tayo. Baka mamaya pagdating ng araw, maging katulad din ng umaga. Pero kailangan natin talaga sumamba kahit sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman sinabi ng Panginoon na minsan lang kayo sumamba. Alam tayo mababasa. Mababalikan natin ng Hebrews. Kaya lang, hindi natin mapipilit. Kuhain ng kapatid, pero sasagutin natin sa Panginoon. This Hebrews chapter 10, verse 25. Wala naman sinabi kung ilang beses. Na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. Sinasabi sa atin. Not forsaking the assembling of ourselves together. Wala naman siya sinabing minsan. Pangalawa, pangatlo. Basta may pagtitipon, kaya huwag natin pabayaan. Di ba, meron tayo meeting service, dati meron. Kaya nakakunti lang nakapunta hanggang dumating ang pandemic na wala. Kailangan tayo mag-attend dahil ito ay ating pinag-usapan bilang isang kapulungan. At ito ay commitment natin bilang sa iglesia, kundi rin sa Diyos. So, pagsikapan natin, hindi lang minsan tayo sasamba. Ito yung matter of judgment ng isang kapatid. Pero tandaan natin, sasagutin natin yan sa Panginoon pagdating ng araw. Di ba, mga kapatid? Tingnan natin ito. Hindi tayo nabuhay ng unang siglo. Pero noong unang siglo, yung mga bagong Kristiyano, sila yung palaging araw-araw, sa templo, nung ginagawa nila to. By necessary inference, sila yung nag-aaral. Wala naman sila nag-aaral, sila nag-aawitan, at sila nananalangin. Dahil yan na lang pwedeng gawin ng isang local church araw-araw. Hindi naman sila pwede mag-Lord's Supper at magkaroon ng collection araw-araw. Linggo lang ginagawa yan. So by necessary inference, yun ang ginagawa nila. Sila yung nagsasamba. Sila yung nanaawit, sila yung nananalangin, sila yung nag-aaral. And breaking bread from house to house. Kumakain sila sa bahay-bahay. They ate their food with gladness and simplicity of heart. Praising God, malantag tayo dito, and having favored all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. Bakit? Sila po ay nakita ito ng mga tao na maganda. Di ba? Hindi nila nakita ang negative rin. Nakita ng mga tao sa paligid nila, hindi maganda kanya. Ngayon, nung sila'y sinubo, ang kailang pananampalataya, ano ang naging bunga? Araw-araw sila nag-aaral, sumasamba sa Diyos. Maliban lang yung Lord's Supper at collection, dahil ko lang yun. Na nagkaroon ng pag-uusig at kapigatian laban sa iglesia sa Jerusalem. Now Saul was consenting to his death. Kamatay ni Stephen, or Stephen, kung ano ang pronunciation. At that time, great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria. So hindi nagsipangalan sa Judea at Samaria, except the apostles. Dahil mga apostol, hindi mo papatayan. Maliban lang patayin sila, pero meron silang kapag kahit uminom sila ng alason, sila mamatay. So naiwan sila doon. Anong ginawa ng nagsipangalan? Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Bakit sila nagkaroon ng kakayang mag-aaral? Eh dahil nga sa araw-araw sila nag-aaral. Pero paano nabuhay tayo sa panahon ngayon? Pwede ba nasabihin, nagsamba na ako ng linggo? Hindi na kailangan pumunta ng Lunes. Hindi, araw-araw sila doon. So yung sinibig sabihin niya, hindi lang actually first day of the week na nagsasamba isang local church actually. Pwede siya mag-decide kung ilang beses silang magkakatipon. Maliban lang, walang Lord's Supper sa koleksyon. Yung tatlong, panalangin, pag-aawitan, pag-aaral sa lita, pwede lang gawin nyo. Kung tutukusin, makikita natin sa banal na sulatan, mga kapatid. So, anong benepisyo no? Pag tayo nakikipagkatipon sa mga kapatid. May mga kapatid natin na hindi na sumamba. Pag pupunta mo sa bahay nila, hindi na sila interesado bumalik. Dahil hindi na tubigan, hindi na dilig yung kailang pananampalataya.
Pag patagal ka lang, sumasabay na mangyayari sa'yo, lalamig ka sa iyong pananampalataya. Kaya maganda na tayo nagkatipo. Ito yung pagkakataon na matutunan natin ang kalooban ng Diyos. Ito yung pagkakataon na maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya may pagtuturo, may pangangarap. Ideally, kung susundin natin ang Biblia, bawat siya sa atin ay nagbabasa ng Biblia. Labas sa kapulungan. Ideally. Pero realistically, hindi nangyayari yun. Maliban lang sa mga mag-aaral. Hindi nga talaga yan. Kailangan sila mag-aaral. So, ano lang ang pagkakataon natin malaman natin ang kalooban ng Diyos? Pag-aaral ng nagkakatipo ng mga kapatid. Di ba? Sa Gawa chapter 20 verse 7, nang unang araw ng isang linggo, nang kami nagtitipon upang magputol-putol ang tinapay, so yun ay linggo, ano po? Si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yaman nagbabalak siya na umalis kinabukasan. Ito ay isang patunay na yung panahon sinusunod nila sa Troas ay hindi oras ng mga Hudyo, kundi oras ng mga Romano, 12 midnight to 12 midnight. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang ating gabi. Hindi natin alam kung ilang oras siya nagsimula. Pero nagturo siya ng mahaba dahil aalis siya. Mawawala na siya pagkakataon na makipag-aaral sa mga kapatid na sa Troas. So, nagkakaroon ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians 14 verse 26, ito'y talata nung meron pa spiritual gifts. Pero bakit nagkaroon ng gano'n? Bakit nagtitipon ng mga kapatid na may mga spiritual gifts? Ano kung gayon mga kapatid? Kapag kayo nagkakatipo, ang bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Pinapaliwanag nila yung wika. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay. So, bisa may pagtuturo. Upang ang bawat sa atin ay tumibay sa pananampalataya. Yun sa pangalang Pedro, chapter 3. Yun ang bagay na dapat isipin ng bawat sa atin. Tayo lumago kanya eh. Kailangan tayong lumago saan? Sa biyaya. Ano yung biyaya? Kaligtasan. Basahin po natin. So bakit lumago kayo sa biyaya? Ano yun? Biyaya ng kaligtasan. At sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na siya sa Kristo, sumakanya nawa ang kalalatihan ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. So lumago tayo sa kaligtasan. Ibig sabihin nun, sa biyaya ng kaligtasan at sa ating kaalaman. So, paano natin gagawin? Isang paraan itong pagtitipon. Isa nga, dapat sana sa bahay, nag-aaral din tayo ng Biblia, binabasa na ang salita ng Diyos. Yun makakadagdag sa ating kaalaman at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Pero ito ginagawa ngayon, pagka nagkakatipon. Makita rin po natin, mga kapatid, ito yung pagkakataon na tumanggap tayo ng encouragement sa mga kapatid. Isang bagay na bakit tayo nag-a-attend ng mga gospel meetings sa ibang mga lugar, may ginawa natin gawain, dahil gawain ng ibang local churches, para makita ng mga kapatid. Minsan, pag nakita mo lang sila, dahil matagal mo din nakikita, ito yung nagpapalakas ng loob sa iyo. Nakikita mo mga kapatid na katulad mo, na pareho kayo ng pananampalataya, pareho kayo ng pag-asa at inaasa. Nagpapatibay yan. Because parang hindi kayo pumunta sa ibang bansa at nakakita ka ng kababayan mo, di mo siya kilala. Ikaw luwalakas ang loob, meron ng kababayan dito nga. Ganon din sa pag tayo po yung nagkakatipo. Si Pablo, bakit siya gusto pumunta sa Rome? Hindi niya itinatag yung iglesia doon. Hindi siya kilala ng karamihan doon. Kaya actually, yung iba doon, hindi pa nakita si Apostle Paul. Bakit gusto niya pumunta roon? That is that I may be encouraged together with you by the mutual faith. Ganyan. Meron tayong parehong pananampalataya. Both of you and me. Ako'y lalakas ang aking kalooban. Ganyan. Dahil katulad niyo, meron lang tayong isang pananampalataya.
Mutual faith. Tingnan nyo sa minsan, there's something lost in translation sa Tagalog. Sa mga today, upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa, mas magandang basahin ng mutual faith na ito isa inyo at sa akin. So, mutual faith. Pag nagkakatipon tayo, dahil pareho tayo ng pananampalataya, ay hindi na tayo nagpapalakas ng pananampalataya sa isa't isa. Yun po isang, nakita mo lang mga kapatid. Ito isang bagay na ikaw ay lalakas ang kalooban at katapatan bilang isang Kristiyano. At ito rin po yung pagkakataon na palakasin mo yung iba. Aminin natin, may mga kapatid na mahina ang pananampalataya. Ito yung pagkakataon, makausap natin sila. Encourage natin sila manatili at pagpatuloy sa pagiging Kristiyano. Dahil ang kasalanan, pagka tayo pinabihag ng kasalanan, tayo nagiging matigas. In other words, hindi ka natatalaban ng salita ng Diyos sa inyo. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa, araw-araw, daily. Habang ito'y tinatawag na ngayon, habang mayroon pang panahon. Dahil pagka dumating ng Panginoon, at lulusawin na niya ang lahat ng mga bagay na nakikita na wala nang panahon. Tayo matatranslate sa walang hanggan, na wala nang panahon. Upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. So, meron tayong magagawa sa isa't isa na palakasin natin ang loob pag tayo nagkakatipon. Kaya minsan maganda pagtapos ng pagsamba, huwag tayong umalis. Nagpag-usap muna tayo sa mga kapatid. Sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 11, dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa, patibayin ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa ngayon. So ito gagawa natin pagka tayo nagkakatipon. Isang oportunidad na palakasin natin ang loob ng iba. Ngayon, ano ang panganib pag pinili mo na hindi ka sumamba? Tandaan natin ang salita, what are the dangers of choosing to miss the assembly? Meron kang pagkakataon, pero hindi ka sumamba. Anong panganib doon? Meron. Hindi natin pinag-uusapan, sabi nga natin kanina, na hindi ka makapasamba dahil may dahilan beyond your control. Halimbawa, ikaw may sakit, ikaw ay nagbibiyahe at hindi ka na makaabot sa oras, o kumisa sa trabaho, labag sa iyong kalooban. Ito yung modernong consequence ng modernong panguhay. May trabaho ka, pati trabahoin ka sa linggo, labag sa iyong kalooban. Ayaw magtrabaho, pero kailangan magtrabaho. Hindi natin pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan natin, meron kang pagkakataon, wala kang sakit, hindi ka nagbabiyahe, wala ka rin trabaho, wala kang ibang gagawin, dahil hindi ka sumamba. Yun ang problema doon. Kumisan, gumagawa lang tayo ng dahilan. Lalong delikado yun. Alam ng Diyos yun, mga kapatid. Kung di ang pinag-uusapan natin dito, yung may pagkakataon na sumamba, pero pinili nilang huwag sumamba. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Kaya nasabi natin kanina, meron kang pagkakataon na sumamba o mag-attend, pero pinili mo hindi, wala ka namang gagawin. Sa Santiago 4:17, kaya sino namang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit dito ginagawa, ito yung kasalanan sa kanya. May mga churches, unfortunately, meron silang online worship. Hanggang ngayon. Alam ang problema nun? Wala sa Biblia yun, in the first place. Ang ating pagsamba, pagka tayo nagkakatipo, hindi pwedeng online. Ang nangyari, may online service, so online nila, hindi sila sumasamba. Hindi gano'n. Kailangan tayo physically, tayo po'y magiging magkasama bilang isang kapulungan. Yung pinag-uusapan. So, meron kang pagkakataon, meron tayong pagkakataon, pinili natin kung sumamba, delikado yun. Alam na Diyos yun. So, nagkasala tayo pagkagalo. Maaaring hindi alam naman kapatid, siyempre, limitado lang natin pwedeng malaman. Pero alam na Diyos yun. Kung pinili natin sumamba, kahit meron tayong pagkakataon. Pagka nagkakatipon tayo, malimit para sumamba. Alam niyo, ang Diyos, hinahanap niya ang mga tao sasamba sa Kanya. In other words, ina-anticipate ng Diyos
na ang kanyang mga anak ay magkakatipon bilang isang local church at sasamba sa kanya, hinahanap niya. So pag hindi tayo sumamba, kahit meron tayong pangangataon, we fail to worship God. Tingnan niyo sa John chapter 4, verse 23. Pansinin natin yung salitang ginamit ng ating Panginoon. Subalit dumarating ang oras, at ngayon na nga, na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, gaya ng ginagawa natin ngayon. Sapagkat hinahanap ng Ama ang ganyang mga sumasamba sa Kanya. Hinahanap ng Ama yun na tayo sumamba sa Kanya sa tamang paraan. Ngayon, meron kang pagkakataon na gawin natin yun, hindi mo ginawa. So, you fail na bigyan mo ng karangal ng Diyos. Kaya nga, James 4:17 yun. Kasalanan po yung mga kapatid. when we fail to worship, we fail to honor God. Hindi natin siya pinaparangalan katulad ng karapat-dapat na pagpaparangal sa Diyos. Dito sa Apocalypse, chapter 4, verse 11, karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mong lahat ng mga bagay, at dahil sa ikalooban ay nabuhay sila at nalikha niya. So, kailangan natin ibigay sa Diyos. Dito sinasabing dahilan dahil siya ang lumalang sa atin. Pero maliban pa doon, siya ang nagligtas sa atin. Siya nagbigay ng mga bagay na mayroon tayo. So, kailangan natin bigyan ng karampatang karangalan at kalalatihan sa Diyos. Pero pag hindi tayo sumamba, hindi natin ginawa yan. We failed to honor God. Nabigo tayong parangalan natin ng Diyos. Minsan pinaparangalan natin yung mga tao, presidente, okay yun. Pero dapat natin parangalan din sa lahat ng Diyos. Dahil presidente natin, iba tayo maliligtas niya. Pero ang Diyos ang lamang ang magliligtas sa atin. So when we fail to worship God, we fail to honor God. Kung yung pumakita natin. Na-miss natin yung pagkakataon na palakasin tayo ng kapatid at palakasin rin natin ang mga kapatid. Pagka hindi natin napalakas yung mga kapatid na dapat tayo palakasin natin, sila po ilalang naging susceptible na magkasala. Mayroong mahina sa atin. Kahit minsan, iniisip mo na yung matatag, nagkakasala na pa rin. Lalo na po yung mga mahihinam sa mga kapatid, kailangan natin sa palakasin. Dito balik natin yung 3:30. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa, araw-araw. Habang ito'y tinatawag natin ngayon. Upang walang sino man sa inyo mapagbatikasin ng pagiging matayan ng kasalanan. Minsan may mga kapatid na inisip nila isang bagay na ginagawa, hindi kasalanan. Pag sinabi nila yun sa atin, sasabihin, hindi, kasalanan niya, Brad. Pag-aliwalag natin sa kanya, kung bakit kasalanan niyo. So, iniiwas natin siya dun sa proseso na malubog siya dun sa pagkakasala. Hindi natin nagawa yun pag hindi tayo sumasamba. Sabi ko nga, makita mo lang yung mga kapatid, lumalakas siya yung loob. Pero hindi mo sila nakita. Yun ay discouragement, di ba? You will be frustrated na yung mga kapatid na dapat sana kasama-sama tayo sumasamba ay wala siya rito. Tignan niyo, we actively discourage the brethren. Lalo na yung mga ngaral. Kung akala niyo yung mga ngaral, wala siyang pakiramdam pag hindi kayo sumasamba. Siya yung kauna-una ng apektuhan. Yung mga ngaral. Siya yung unang-unang discourage na frustrate pag hindi sumasamba yung magpatid. Halos lahat ng bayan, gawin niya para sumamba yung kapatid. Tapos di natin sila makikita, nakaka-frustrate po yun, nakaka-discourage yun. Pagka nandito tayo, ayon sa Hebrews 10:25, may encouragement yun. Pag wala tayo, discouragement yun sa mga kapatid. Tingnan po niya sa Kawikaan, chapter 18, verse 9. Siya ang sa kanyang gawain ay pabaya. In other words, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Ay isang kapatid ng maninira. Ibig sabihin, yung maninira, diretso ka sinisiraan. Pero yung kapatid o isang tao na pabaya sa gawain, para ka rin niya sinisira kanya. Pag hindi tayo sumasamba, para natin sinisira yung mga kapatid natin sa kailang pananampalataya. Dito sa NIV,
one who is slack in his word is brother to one who destroys niya. Although hindi directly, indirectly. Hindi mo sila napapalakas sa kailang kalooban. Kaya pag hindi tayo sumasamba regularly, it will eventually, you'll be worn out spiritually. Ibig sabihin, wala na. And eventually, useless ka na. Hindi ka na magiging active sa gawain ng Panginoon dahil hindi ka sumasamba. So ikaw mismo, tayo mismo, pag hindi tayo sumasamba, maapektuhan tayo sa negatibong paraan. Nagman mo na hindi sumamba, meron kang pagkakataon na hindi sumamba at hindi ka sumamba, mas madali nang gawin yun sa pangalang pagkakataon. Doon sa pumapatay ng tao, ito kinwento lang sa amin. Nang isang pumapatay ng tao, ang sabi niya, yung unang pagkakataon na pumatay ka ng tao kanya, mahirap yun. Hindi ka kanya makakatulog at babalik ka kanya doon sa pinangyarihan. Yun ang sabi niya. Pero yung pangalawang pagkakataon kanya, hindi na ganun kahirap. Mas madali ka na pumatay. Yung kausap na yun, mamamatay yung tao yan. In-interview lang namin siya. So makikita natin, pag na-miss natin yung unang pagsamba na walang dahilan, mas madali na sumunod yun. At so forth, pag hindi natin iningatan. So, ano mangyayari dyan? Maging habit yan. Kasi hindi ka naman pagsasabihin ng kapatid kung hindi ka sumamba. Tatanong ba't hindi ka sumambaran? Yun lang gagawin niya, pwede ka naman niya pagsasabihin. So, maging habit yan sa isang pagkakataon. Pagdasunod pa ng pangalawang pagkakataon at pangatlong pagkakataon, maging ugali mo na yan. Hindi ka nasasamba regularly. Kasi, naging ugali mo na yung hindi ka sumasamba regularly. Hindi mo na hinahanap regularly yung pagsamba. Dahil may pagkakataon ka, pero hindi mo binigyan ng pagkakataon na sumamba niya. Kaya nga, naging ugali. Dahil ng ugali ng iba, naging nature mo na yun. Naging nature mo na yun. Yung ganong klase, hit and miss. Hit and miss. Delikado yun. Mamaya, hindi na hit, miss na lang. Naging ugali mo na, hindi ka sasamba. Doon nagsisimula yun. Lahat ng masamang bagay, nagsisimula sa ganon, doon sa unang pagkakataon. Tapos, nasundan pa ng pangalawang pagkakataon. Pangatlong pagkakataon, ay, gawin mo na yan. Magiging tuloy-tuloy na yan. Magiging para-kaparaanan mo na yan bilang isang Kristiyano with regard sa ating pagsamba. Kaya, ibig sabihin, ginagamit natin yung St. 25. Kapag ang isang kapatid ay nag-miss na kanyang pagsamba, dahil gusto natin i-point out yung probable result na yun ang magiging habit o magiging pag-ugali. Yun ang ayaw natin ng mga kapatid at sa ating sarili. So, pagka tayo po'y palagi sumasamba, automatic yun. Automatic yun. Hindi ka na mag-iisip, sasamba ba ako? Hindi. Pag araw pa lang ng Sabado ng gabi, alam mo, bukas linggo, sasamba ako. Hindi ka na magdi-decide kung sasamba ka o hindi. Naging automatic yun. Walang parang muscle control na yan. Hindi muscle control, muscle memory. Pag muscle memory, hindi mo na inisip yun. Nung itunuro na ako mag-drive, tinatanong ko doon sa instructor ko, paano kung madilim? Paano kung gabi? Paano kung titignan yung pa ako? Paano kung malalaman ginagawa ng pa ako? Sabi ng instructor, gayong tinuturuan kita kanya, tinitignan mo ba yung pa mo kanya? Hindi. O nasanay na kanya. Hindi mo na iniisip ang ginagawa ng pa mo. Pagka nilala po yung lalo ng manual transmission, meron kang brake, clutch, gasolina. Automatic lang yun. Pag marunong ka na, hindi ka na nag-iisip. Ganon din pagka regular na tayo sumasamba, hindi mo na iniisip kung sasamba ka o hindi. Hindi mo na dinidecide yun. Automatic na yun. So, kailangan tayo pumunta sa point na hindi na natin dinidecide kung sasamba tayo hindi. Ito yung naging nature mo na bilang isang anak ng Diyos. That it has become your nature. Pagsapit ng linggo, automatic, sasamba ka. That's nature.
Pagka tayo po ay nasanay nagawa ng isang bagay ng kasalanan, it becomes your nature. Halimbawa, ikaw ay naninigarilyo. That's your nature. Kasama na yun. Hindi ka mabubuhay na hindi ka naninigarilyo. O kaya kayo uminom ng alak. That has become your nature. Hindi ka mabubuhay kung hindi ka uminom ng alak. So in other words, ganoon din sa ating pagsamba. It has become our nature. Hindi ka mabubuhay kung hindi ka sumamba. Yun naman yun ang ating goal sa bilang mga Kristiyano. Yung senaryo, nangyayari sa mga sambahayan ng mga Kristiyano, lalo kung malilit yung mga bata. Pag-araw na linggo, pag-hulo yan, maligo na kayo, sasama tayo. Ganun yan eh. Sa simula. Pero pagdating ng panahon, hindi ko na sasabihin nyo. Automatic, maliligo na yan, nag-aanda, iwas na kayo. It has become your nature bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, ito pa makita natin. Hindi naman sa gusto natin ng pera, no? Hindi naman. Pero ito yung utos sa atin. When we fail to worship God, we not only fail to honor Him, but we also robbed Him. Hindi mo binigay, dapat ibigay. Ito po isang bagay dapat natin nag-iisipan, matter of judgment kung magkano bibigyan mo sa Panginoon. Lalo na pag hindi ka sumasamba. Binibiro natin yung mga kapatid na nag-abroad, hindi sumasamba sa loob ng isang taon. Ilan ang utang nila sa Panginoon? Hindi nga sila sumasamba eh. Double whammy yun eh. Hindi ka na nga sumasamba, inanakaw pa yung Panginoon. Di ba mas komplikado yun? Kaysa simpleng wala kang sumasamba, wala kang utang sa Diyos. Mga pagdating na araw, magkakaroon ng accounting ng Diyos, parating kang utang sa akin ganyan. Paano tayo maliligtas na? Di ba komplikado yun? Pero kung palagi kang sumasamba, palagi mo binibigay, wala kang problema. At least, as far as giving is concerned. Kaya isang bagay na gusto natin tulang si Abraham. Kaya nga siya tinatawag na ama ng sumasampalataya. Si Abraham. Noong inutusan siya ng Diyos, naiyahin niya si Isaac, pagsamba yun. Yan ang pagsamba ni Nano. Iyahin niya si Isaac. Makikita niyo ang kanyang pananampalataya. Si Abraham, nung sinutusan ng Diyos, naiyahin niya si Isaac. Hindi madali yan. Pero ano ang attitude ni Abraham? Ganon din dapat ang attitude natin pagdating sa pagsamba. Tingnan natin si Abraham. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham. At sinabi sa kanya, Abraham. At sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Na yung minamahal. Adding insult to the injury. Bakit? Sabi niya, kaisa-isa mong anak at minamahal, anong gagawin mo? At pupunta ka sunupayin ng Moria, ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Kung ka si Abraham, at sinabi sa iyo ng Diyos, nagpapag pakiramdam mo. Nalagay ko kinabahan. Tumaas ang blood pressure mo. Ano kung gagawin yung kamo? Pero mapapasin niyo si Abraham. Kung tayo po ay mga tao katulad niya, hindi naman sa Superman, katulad din natin siya. Nung sinabi yun ng Diyos, tiyak na tiyak tayo, pinag-isipan niya. Hirap itong pinagagawa ng Diyos, anong gagawin ko? Ang pinili ni Abraham, sumunod siya. Kahit napakahirap ng utos na yun ng Diyos. Anong attitude niya? Ako, kung katulad niyo ako, pag mayroong pinagagawa sa akin na ayaw kong gawin, dinidelay ko as soon as possible. Di ayaw kong gawin. Sabi nga, kung gusto mong gawin, okay, pag ayaw mong gawin, maraming dahilan. Walang dahilan si Abraham na binigay. Tingnan niyo. Si Abraham ay maagang gumagong, maaga, at hinihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan, at si Isaac na kanyang anak. Nagsimak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. Hinihanda niya yung mga bagay na gagamitin niya sa pagsamba. Hinihanda rin niya sarili niya para sumunod sa Diyos. At siya naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. So, determinado si Abraham. In other words,
Ganon din tayo, determinado na sumampa. Whatever the case may be. Eh, malaking problema mo, balit ang problema mo, wala kang pera, may pera ka, sumampa ka. Kung may sakit ka, kaya mo pa rin sumampa ka pa rin. Kung minsan, masakit ang ulo ko, minsan sa mga bata, sasabihin ko, kung hindi ka sasamba, maalis ba yung sakit ng ulo mo? Hindi, sumampa na lang. Kasi ganito mo rin sa bago, sakit pa rin ang ulo mo. Ba't di ka lang sumampa, baka sakali mawala pa yung sakit ng ulo mo. Dahil malilibang ka. Diba? Parang sakit lang ng ngipin yan. Pagtulog mo sa gabi, dahil wala ka nang ginagawa, dararamdam mo yung sakit ng ngipin mo. Pero sa araw, pag nakikipag-usap sa mga tao, malilimot, di mo na mapapasin yung sakit ng ngipin mo. Di ba? Ganon din sa pagpunta tayo sa magsamba. Na ikatlong araw, tabihin si Abraham at kanya tanawang lugar na yun sa malayo. Tingnan ninyo kayo si Abraham. So dapat sa maganda sana ganoon tayo. Determinado tayo. Lunes pala na ikay sasamba sa araw na ito. Tinatanong nila sa akin, kailan ka nag-aanda ng sermon? Lunes, Martes. Para pagdating ng Sabado, meron kang gagawin, gagawa mo. Kasi yung iba, Sabado sila gumagawa ng sermon nila. O kaya, maaga pa. Kahit hindi mo pa yung sermon sa linggo, gumawa ka na rin. Para may nakahandang ituturo. Determinado kasi doon sa araw ng pagdating ng linggo. Pag nangyari sa Sabado, wala ka pa sermon, stressful yun, mga kapatid. So ito po ang ating pagsamba, pangangalo po sa hapong ito. Pag ganitong sermon, sa atin lahat yan. So huwag natin isipin na ikay merong side. Hindi Ito'y aral sa ating lahat. Kasi pwede mangyari ito sa ating lahat. Pwede maging ugali natin na hindi natin binibigyan ng kahalagaan ng ating pagsamba. Maging ugali natin. So, prevention is better than treatment. So, ito po ang ating mensahe. Magandang gabi sa inyo lahat.